Naman sa balitang napatay ang naarestong ASG leader na si Abu Saad kahapon sa Bohol. Makakapiling naman natin sa pamamagitan ng telepono ang director ng Bohol Police Provincial Office, si Police Senior Superintendent Felipe Natividad. Director Pipoy, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT, sir. Good afternoon, Emil. Good afternoon. Pakikwento po kung paanong nakatakas daw itong si Abu Saad, sir, at paano humantong ang sitwasyon sa pagkakapatay sa kanya, sir? Actually, early this morning, that around mga 1:30 or 2, that is after we've been preparing all our documents, lahat for the inquest, supposed to be for the inquest of Saad this morning, para first thing in the morning. So, and then yung ating investigation on him, we decided to bring into the Bohol District Jail, which is the usual procedure naman natin nung kila Dong and Nobleza. We also did that kasi nga we don't have a good detention facility inside the camp, this Camp Dagohoy, So yan din ang ginawa natin na dinala natin doon si Saad Kiram, doon sa BDJ, and in transit doon sa from dito sa Camp Dagohoy going to the Bohol District Jail. Medyo malayo-layo 'yon, itong si Saad requested doon sa kanyang escort na kung pwedeng magbawas siya kasi actually during our debriefing dito sa kampo, 3 beses na siya nagbawas, kasi nga LB parang he was already suffering from diarrhea, maybe because for how many days hindi siya nakakain, and then biglang yun na nga when he was arrested, of course we accorded him yung mga dapat yung pagpinakain natin. Actually during the pagka-arrest sa kanya, we subjected him for medical treatment, yung mayroon nga siya sugat sa likod, which is a result ng encounter, then tinignan natin yung niya, yung siguro dahil kain siya ng kain, dahil we really provided with food, yun, medyo siguro nabigla rin yung tiyan niya, so he started to have LPM. So nung siya ng ganon, in transit, on the way to the Bohol District Jail, yung ating escort naman is talagang yun lang na kesa na naman na doon pa siya mapabawa sa loob ng sasakyan. So they decided to they acceded to the request of ditong si Saad. Ngayon yun nga lang, when he was given that nung pinagbigyan, hindi naman natin alam na yung pala yung kanyang he has already an intent of escaping. So actually the place is quite medyo madilim, and then it's thickly vegetated. So tumakbo siya. Hinabol niya nung ating mga escort. But dahil nga medyo madilim, and then there are a lot of medyo matataas ang mga damo, medyo yun, nawala siya dun sa and then yung ating mga backup, they started to cordon so that hindi siya makalayon. Kaya it took them at around siguro mga an hour and a half or 2, bago siya ulit nakita. Yung nga lang, nung nakita siya, he tried to grab, pinilit niyang agawin yung baril ng tropa ng operative natin. Of course, nung inagaw niya, yung ating operative has to defend himself. Kaya yun, nagkaroon ng naputukan, bali ganon, nabaril siya. And immediately, which is actually an SOP naman, dinala natin kagad siya dito sa may hospital. However, he expired. They don't DOA siya, dead on arrival. Mga around 4:13 tumugin yun, and gano'n, yun ang nangyari. Direktor, sa nakarating na impormasyon sa inyo, saan po tumama ang mga bala at ilan ang tinamong tama ni Abu Saad? Emil, initially, bali 3 pa lang yan on our investigation, but we still don't have the official report ng ng crime lab. Ang is 3 sa paa, sa dibdib, and then the other one is sa head, sa ulo. Yun ang initial na nakarating sa akin. Actually, Emil, we are conducting investigation. Yes, sir. Iniutos na po. Yes. Yung ating regional director, pinaimbestigahan na yan. Actually, we started with that this morning, and then yun nga,
yung mga tao rin na mga nandyan, they're here inside the camp. Hindi silang na pinalalabas. And soon, we will be coming up with the investigation report so that, yun na nga, Emil, so that we would know if there are really lapses o may pagkukulang kung sa ating mga kapulisan, kaya napatay itong ganimbo ng Abu Sayyaf na ito. Ganon. Yes, Director, ano po ang masasabi ninyo? Dahil ipinag-utos na nga ni PNP Chief De La Rosa ang isang investigasyon para ho sa pangyayaring ito, Director, sir. Yes, Emil, ganun naman yun. We definitely we will be following, we will be doing the instruction of our chief, no, to investigate this matter, and then if ever there will be the result of which talaga may mga pagkukulang, we will definitely sanction those who are responsible. Ganun. Director, meron ho ba siyang ibinigay na mga impormasyon at gaano po kabigat ito? Kung meron man, Director, sir. Emil, bali, sa totoo lang, meron tayong mga nakuhang information from him. And Emil, siguro, medyo withhold muna natin dyan because our ating pagtugis pa doon sa mga natitira, tuloy-tuloy, it may compromise our manhunt or our manhunt operation on the remaining stragglers ng ASG. Pero meron tayo, and then may mga naibigay na impormasyon sa atin, no? Ganon. Okay, Director, lubos po namin naunawaan yan. Mga kapuso, ang Direktor ng Bohol Police Provincial Office, si Police Senior Superintendent Felipe Natividad. Sir, maraming salamat. Magandang hapon po. Thank you, Emil. Thank you. Good afternoon, Emil. Thank you.